Sama-sama tayong magiging Saksi! Igan, natagpuan ang putol-putol na bahagi ng katawan ng isang babae sa Samar. Nakita rin ang ulo ng biktima na sinunog pa. Aresadong suspect na inaming hinalay pa niya ang biktima. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bista. Isang sako na palutang-lutang sa dagat ay nakita ng isang mangingisda sa Tarangnan, Samar noong Sabado. Agad itong ipinagbigay alam ng mangingisda sa barangay. Nang buksan ang sako, dito na tumambad ang chap-chap na katawan, pati na ang sunog na pugot na ulo ng biktima. Ayon kay punong barangay Arsenio Tamor, bago ito, natagpuan nila ang isang sunog na bangkay malapit sa baybayin sa naturang lugar. Ayon sa pulisya, nakilala ang 31 anyos na biktima na residente ng barangay Kanuhan sa bayan ng Tarangnan. Unang naiulat na nawawala ang biktima noong Biyernes sa isinagawang follow-up operation ng mga otoridad. Natukoy at nahuli ang suspect na agad namang inamin ang krimen. Ayon sa kanya, inabangan niya ang biktima at nang magkahanap ng pagkakataon, dito na niya hinampas ng matigas na bagay. Iniwan raw niya ang biktimang walang malay, pero kalaunan binalikan niya at doon na hinalay. Git niya, nagawa niya ang krimen dahil umano sa impluwensya ng alak. Maharap ang suspect sa reklamong murder. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bista, ang inyong saksi. Nagulantang ang mga nakatira sa isang bahay sa Parañaque na bigla silang pasukin ng mga gwardya. Pag-alis po ng mga gwardya, nawawala na ang kanilang pera at ilang gamit. Ang paliwanag ng mga security guard sa pagsaksi ni Oscar Oida. Nang buksan ng houseboy ang gate sa bahay ng isang subdivision sa Parañaque City, itinulak siya ng isang guard na pumasok pa sa loob. Isa pang lalaki ang pumasok at maya-maya, isa pang guard ang dumating. Kwento ng may-ari ng bahay, wala siya nang mangyari ang insidente. Binuksan daw ng houseboy ang gate dahil sa food delivery, pero bumungad ang mga security guard umano ng subdivision. Pagpasok nila, dumiretso din sila doon sa kusina, dire-diretso sila pumasok sa loob ng bahay ko. Dito na raw nag-ikot ang tatlong security guard na parang may hinahanap. Ang isa sa kanila, tila nagvi-video pa, habang hawak ng isang guard ang houseboy. Umakyat daw sila sa second floor. Nung nakarating sila sa taas ng bahay ko, pumatok sila sa bawat pinto. Umikot sila dito sa master bedroom. Kinabuksan din nila doon sa tao ko. Yung tao ko, nagsisisigaw na, "Sir, hindi naman ako kriminal. Ano bang pakay nyo?" Pero bukod sa tatlong guard sa loob, may dumating pang 4 na lalaki. Mabilis silang hinarang ng anak ng may-ari ng bahay. At dito na hinanapan ng search warrant. So ngayon, yung tatlo na pumasok dito na gwardiya sa loob ng bahay namin, kusang umiksit. Nang bumalik sa bahay matapos magpa-blatter, nadiskubre ng may-ari na nawalan sila ng pera at ilang gamit. Bukod po sa pera, may gamit po bang nawala? Meron. Wala silang sinabi kung ano yung pakay nila dito. Basta na lang biglaan silang lumusob dito sa loob ng bahay namin. Nagtaka din kami kasi simpleng buhay lang kami, wala kaming atraso. Kaya inalam ng mga pulis ang pakay ng mga sikyo sa naturang bahay. Sa kadahilan ng meron daw tumawag sa kanila na may rescue tungkol sa maid o katulong na ayaw daw palabasin. Pinasinungalingan ito ng may-ari ng bahay na sinabing maganda ang relasyon nila sa mga maid. Dapat tumawag sila ng responde o ng tulong sa amin o barangay para i-rescue yung sinasabi nila na di umano'y tawag. Sa aming initial na investigasyon, automatic meron agad silang kinaharapin na violation. Maaring maharap ang mga sikyo sa patong-patong na reklamong qualified trespassing, grave coercion, oral defamation, grave threat at robbery kung mapapatunayang may nawalang pera. Handa naman makipagtulungan sa mga pulis ang security agency sa nasabing subdivision. Kung gusto po nilang makita ang bilang ng mga tao namin, kung sino po yung mga for identification, willing po kaming iharap
sa inyo lahat ng mga tao for them to identify na sila nga po yung sangkot sa mga pangyayari. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oid ang inyong saksi. Naghain ng resolusyon ng ilang senador para ihayag ang pakikidalamhati sa pagpanaw ng premyadong aktres na si Jacqueline Jose. Inalala rin ng mga kaibigan at nakatrabaho ni Jacqueline ang kanyang makulay na karera. Saksi, si Nelson Canlas. Tinitignan ka ng mga tao. Natural. Ngayon lang sila nakakita ng Diyosa. Ang sabi mo walang iwanan. Kahit na maputi na ang buhok ko at panot ka na, ang sabi mo may forever. Oo, Antoneta. Sinisiguro ko naman sa'yo. Hindi tayo maghihiwalay ng hindi ka patay. Hindi man ako naging magaling sa buhay ko. Ang sabi ko sa sarili ko, magiging magaling talaga akong ina. Badong. Sa katatawanan man o sa iyakan, sa TV o sa pelikula, hindi maikakaila ang galing ng premyadong aktres na si Jacqueline Jose. Mula sa pagsabak niya sa pagpapaseksi noong 1980s. Hindi naman offensive ang approach eh. I always believe na ginawa ko yung pelikula, I do not stand like a sexy, beautiful woman. I stand like the character. Hanggang makilala siya sa natatanging estilo niya sa pag-arte at mabansagan pang Queen of Underacting. Paano ba ginagawa yung umaarte na acting. parang hindi ka umaarte? Oo. I'm very kasi observant. Mula bata pa ako, I like observing babae, ganyan. Tapos different ages. I'm a loner. I can sit in one area and lahat nagkakagulo and I can pinpoint 10 na favorite kong characters. Yung ganun ako. Nakaukit na siya sa kasaysayan bilang nag-iisang aktres mula sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia na tumanggap ng Best Actress Award sa prestiyosong Cannes Film Festival sa France noong 2016. Para yan sa pagganap niya sa pelikula ni Brillante Mendoza na Marosa. Who will not get emotional? This is Cannes Film Festival. This is big. I mean, especially in my country, not anyone can have a competition here or be nominated as a best actress. So this is big in my country right now. Pinangibabawan din niya ang mga naging pagsubok sa buhay. I never saw my dad. Wala kang desire to look Wala for akong him, to desire. search for No. him? Life goes on without you. Parang ganyan. Yeah, we're poor, so what? Kaya lang yun nga, yung social awareness, bukas agad, bata pa ako. At sa likod ng kamera ay naging ina sa kanyang 2 anak. I love them so much. They're my life. So, kung ano yung happiness nila, happiness ko na rin. Kung malayo, I can't do anything about it, but just be there for them anytime. Kanina, madamdaming kinumpirma ni Andy Eigenman na atake sa puso ang ikinamatay ng kanyang ina. It's with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Gok, better known as Jacqueline Jose. At the age of 60, on the morning of March 2nd, 2024, due to a myocardial infarction or a heart attack. Nagpapasalamat si Andy sa mga nagmahal sa kanyang ina at hiniling na bigyan ng privacy ang kanilang pamilya sa panahon ng pagdadalamhati. I'd just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children, grandchildren, and the many lives she's touched. Sinabi rin ng PNP na naniniwala ang pamilya ni Jacqueline na walang foul play sa kanyang pagpanaw. Her life itself was her greatest obra maestra. Ang makulay na karera ni Jacqueline, inalala ng kanyang mga kaanak, kaibigan at mga katrabaho. Gaya ni Alden Richards na nakasama si Jacqueline sa seryeng Mundo Mo'y Akin, Carmela, The World Between Us at iba pa. Sa kanyang post, sinabi ni Alden na ang sakit na kanyang nararamdaman ay tila isang anak na nawala ng isang ina. Si Kylie Padilla, natatandaan pa raw ang heart-to-heart talks nila ni Jacqueline. Nagpapasalamat siya sa pagiging ina at kaibigan ni Jacqueline sa kanya.
nung nagsama sila noon sa seryeng Bolera. Hindi naman daw makakalimutan ni Andrea Torres ang malasakit ng kanyang Nay Jane na nakasama niya sa 3 serye kabilang ang The Better Woman. Proud daw si Andrea na isa si Jacqueline sa mga humubog sa kanya bilang aktres. Inalala rin ni Marian Rivera ang kanyang nanay Florencia, ang role ni Jacqueline sa 2010 film na You to Me Are Everything na pinagsamahan nila. Si Katrina Halili, dinalaw pa raw at pinaglaanan ng oras ni Jacqueline kamakailan. Nagpaabot din ng kani-kanilang pakikiramay ang fans. Nakatakda ang cremation sa labi ng premyadong aktres ngayong gabi. Pinaplano na raw sa susunod na mga araw ang eulogy para ipagdiwang ang buhay at legasiya ng isang itinuturing na icon sa Philippine showbiz. I want longevity and kalidad. I don't want to be there and do what? Nothing afterwards. I want to create characters. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Bago sa saksi, arestado sa Taguig ang isang Chinese national na naharap po sa patong-patong na kaso. Ang suspect, nakipaghabulan pa muna bago siya nadakip. Saksi live si Nico Wahe. Nico. Iga nauwi sa engkwentro ang pagsisilbisanan ng warrant of arrest sa isang Chinese national. Na-corner ang suspect sa BGC sa Taguig at nabaril ng mga pulis. Yan ang aktwal na pagbunot ng mga pulis sa isang lalaki sa loob ng kanyang sasakyan na nakaengkwentro nila sa BGC Taguig. Sa eksklusibong kuha ito ng GMA Integrated News, makikitang isinasakay na sa ambulansya ang lalaki. Arestado ang Chinese national dahil sa iba't ibang kaso. Pero bago yung pag-aresto na yan, nakipaghabulan pa raw ang suspect sa mga pulis. Isa-serve kasi ng PNP Anti-Kidnapping Group sa suspect ang 3 warrant of arrest sa Makati sa kasong deceit, resistance and disobedience to an agent of a person in authority at unjust vexation. Pero pumalag ang suspect at pinaputukan ng mga pulis. Dito na nagkaroon ng habulan. Dito na rin tumawag ng backup ang Anti-Kidnapping Group sa Taguig Police. Sakay ang suspect ng puting SUV. Dinala ito sa ospital para ipamedical. Ayon sa pulis, may ika-4 na kaso pang suspect na may kinalaman sa kidnapping. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Robert Baeza, Chief of Police ng Taguig City. Nagkameron ng chase. It's a running gun battle. And before that, maraming sasakyan ng tinamaan na damage nila. And they end up here in the circle. Dito siya na corner. Igan dito sa kalsadong ito na corner ang suspect at kung makikita nyo dead end na rito dahil sarado ang gate palabas ng Kalayaan Avenue. Patuloy naman ang pagproseso ng SOCO sa crime scene. Live mula rito sa BGC Taguig, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.